Magandang umaga po. Sumainyo at sa inyong tahanan ang kapayapaan ng Panginoon. Bago natin itaas ang ating mga tinig sa panalangin, inaanyayahan ko kayo na huminga na malalim, patahimikin ang inyong puso, at maglaan ng espesyal na sandali upang sama-samang pagnilayan ang salita ng Diyos. Dito natin pinalalakas ang ating pananampalataya at pinapatnubayan ang ating paglalakbay. Ngayon, ang aming pagninilay ay nakabukas Joshua, Kabanata 24, versikulo 15, kung saan mababasa natin. Ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon, at paglingkuran siya ng may katapatan at katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa dakoroon ng ilog at sa Egipto, at paglingkuran ninyo ang Panginoon. Ngunit kung ang paglilingkod sa Panginoon ay tila hindi ninyo kanais-nais, piliin ninyo sa inyong sarili sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno o ang mga Diyos ng mga Amorhio, na kung saan ang lupain ninyo ay maglilingkod. Ang talatang ito ay isang tunay na tawag sa pagpapasya. Si Joshua, na may tapang at kalinawan, ay iniharap ang kanyang sarili sa harap ng mga tao nang walang pag-aalinlangan. Hindi siya nag-iiwan ng puwang para sa pagdududa o kaginhawahan. Ang kanyang pagpili ay ginawa. Hindi niya ibinatay ang kanyang desisyon sa panandaliang damdamin, ngunit sa isang matatag na pananampalataya, na binuo sa lahat ng nagawa na ng Diyos para sa kanya at para sa mga tao. Ito ay isang deklarasyon ng katapatan na umaalingaw-ngaw hanggang sa araw na ito. Kaya, tinatanong kita, ano ang iyong pinili araw-araw? Sino ang namamahala sa iyong tahanan, sa iyong mga saloobin, sa iyong puso? Ngayong napag-isipan na natin ang makapangyarihang mensaheng ito, sama-sama tayong mag-isa, nang may pananampalataya at pagpipitagan, na magdasal na naglalaan ng ating tahanan sa Panginoon. Nakita ni Joshua sa sarili niyang mga mata ang kapangyarihan ng Diyos. Tinawid niya ang dagat na pula sa tuyong lupa. Natikman niya ang manna na ipinadala mula sa langit sa ilang. At nang marami ang natakot na makapasok sa lupang pangako, tumayo siya ng matatag, nagtitiwala sa Panginoon. Hindi lamang nakilala ni Joshua ang Diyos sa pamamagitan ng sabi-sabi, nakilala niya siya sa pamamagitan ng paglalakad kasama niya, sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, at sa pagtitiwala sa Kanya. Ngayon, sa pagtatapos ng isang buhay ng katapatan, nilinaw niya, ang Panginoon lamang ang karapat-dapat sambahin. Wala nang mga idolo na nakatago sa mga sulok ng bahay. Wala nang pagkalito o pag-aalinlangan. Bawat bahagi ng tahanan, bawat silid, bawat desisyon, bawat puso, ay pag-aari ng Diyos. Pansinin na hindi lamang nagsasalita si Joshua para sa kanyang sarili. Kasama niya ang kanyang pamilya, ako at ang aking sambahayan. Ipinapakita nito na naunawaan niya ang kanyang tungkulin bilang isang espiritual na pinuno, hindi lamang sa harap ng bansa, kundi sa loob ng kanyang sariling tahanan. Alam niya na ang kanyang tahanan ang una niyang ministeryo. Ang tahanan ay ang lugar kung saan nabuo ang mga halaga, kung saan hinuhubog ang mga gawi, kung saan nagsisimula ang mga kwento. Si Joshua ay may isang misyon, upang matiyak na ang kanyang pamilya ay nagpapakita ng katangian ng Diyos, hindi ang mga paraan ng mundo sa kanilang paligid. At higit sa lahat, tumugon ang mga tao. Sa mga bersikulo 16 na hanggang 18, sinasabi nila ng may pananalig, malayo sa amin na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos. Ang Panginoon nating Diyos ang naglabas sa atin sa Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, at nagsagawa ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan sa harap ng ating mga mata. Iniingatan niya tayo sa lahat ng paraan. Kami rin ay maglilingkod sa Panginoon, sapagkat siya ang ating Diyos. Anong kahangahangang sandali? Ang mga tao ay hindi lamang tumugon sa salpo. Naalala nila. Lumingon sila at nakilala ang kamay ng Diyos na gumagabay sa bawat kabanata ng kanilang kasaysayan. Naalala nila ang Diyos na nagliligtas, ang Diyos na tapat, ang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Ang personal na pagpili ni Joshua ay naging isang kolektibong kilusan ng espiritual na pagbabago. Ang kanyang katapangan ay muling nagpasigla sa pananampalataya ng isang buong bansa. Ang kanyang desisyon ay nagpaalala sa kanila kung sino ang Diyos at ang lahat ng kanyang nagawa na. Ngayon, huminto sandali at isipin, paano ang iyong tahanan? Paano ang iyong puso? Maaari mo bang sabihin, tulad ni Joshua, nang may katiyakan, kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ito ay hindi lamang isang magandang pairala na ilalagay sa dingding. Ito ay isang malalim na pangako na nagsasabing, si Jesus ay hindi lamang tinatanggap dito. Siya ang sentro ng lahat. Kung maaari mong tingnan ang iyong buhay at makita kung gaano ka tinulungan ng Diyos, kung gaano karaming mga pintuan ang binuksan niya, kung gaano karaming beses na pinalakas ka niya noong wala ka ng lakas,
Kung gayon marahil ngayon ang iyong sandali ni Joshua. Marahil ito na ang panahon para tumindig at ipahayag, Panginoon, pipiliin kita. Ayokong mamuhay ng isang maligamgam na pananampalataya, ni mag-alok sa iyo ng isang bahagi lamang. Gusto kong ibigay ang lahat. Ngayon ang araw para magsimulang muli. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, i-like ang video, ibahagi ito sa isang taong espesyal at magkomento sa ibaba na nagsasabing, kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ang inyong pakikilahok ay nagpapatibay sa tanikala ng pananampalatayang ito. Nang sabihin ni Joshua, piliin ninyo para sa inyong sarili sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. May sinasabi siya na mas malalim kaysa sa unang nakikita. Tinatawagan niya ang mga tao na gumawa ng mulat na desisyon. Isang pagpili na nangangailangan ng lakas ng loob. Hindi ka maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ka makakalakad kasama ng Diyos habang ang iyong puso ay nahahati sa pagitan niya at ng mga Diyos-Diyosan ng mundo. Noong panahon ni Joshua, ang mga idolo ay maaring mga estatwa, dayuhang Diyos, paganong paniniwala na minana mula sa Ehipto o sa mga Amorit. Sa ngayon, ang mga Diyos-Diyosan ay may iba pang anyo, pera, katanyagan, panandaliang kasiyahan, walang kabuluhan, mga pang-abala na naglalayo sa atin sa panalangin, sa pagbabasa ng salita, sa pampamilyang pagsamba. Anumang bagay na nagnanakaw ng lugar ng Diyos sa trono ng ating mga puso, kahit na tila hindi nakakapinsala, ay nagiging isang idolo na nagbabalat kayo. Kaya naman napakadirekta ni Joshua. Itapon ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno. Sa madaling salita, linisin ang espiritual na lupa ng iyong tahanan. Huwag hayaang lumago sa katahimikan ang mga lumang ugat, mga nakatagong gawi, o maliliit na kompromiso. Ang paglilingkod sa Panginoon ay nangangailangan ng paglilinis, pagsuko, at pagtalikod. Ngunit nagdudulot din ito ng kalayaan, kapayapaan, at bagong direksyon. Pagnilayan, anong mga tinig ang nakaimpluwensya sa kapaligiran sa iyong tahanan? Anong musika ang tumutugtog sa iyong mga silid? Anong mga salita ang binibigkas sa hapagkainan? Anong mga halimbawa ang sinusunod ng iyong mga anak? Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lamang pagsasabi ng Amen sa simbahan. Ito ay ang pamumuhay ng pananampalataya sa pang-araw-araw na buhay, sa paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa, sa kung ano ang pinili nating makita, marinig, ubusin, ipagdiwang. Naunawaan ni Joshua na para sa Diyos ang kanyang bahay, siya mismo ang kailangang unang sumuko. Ang mga espiritual na pinuno ay hindi nagpapataw ng kanilang sarili ng may puwersa, ngunit nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng halimbawa. At ito ang gusto ng Diyos sa atin, isang tahanan kung saan nananalangin ang mga magulang, kung saan natututo ang mga bata na hanapin ang Panginoon mula sa murang edad, kung saan ang mga problema ay nahaharap sa nakaluhod na tuhod at hindi lamang sa sigawan o pagtatalo. At kapag ang tahanan ay naging isang altar, ang mga laban ay nanalo, dahil ang Diyos ay nananahan kung saan siya pinarangalan. Pinagpapala niya kung saan siya tinatangga. At siya ay nagbabago kung saan may puwang para sa kanyang espiritu na kumilos. Maaring naririnig mo ito at iniisip, ngunit sa aking bahay, ako lang ang naniniwala. Ako lang ang nagdarasal. Ang iba ay walang pakialam. Huwag panghinaan ng loob. Kinailangan ding tumayo ni Joshua sa gitna ng pulutong na nakikipaglandian sa ibang mga Diyos. Ang kanyang desisyon ay isang malungkot sa una. Ngunit ito ay sapat na upang simulan ang isang kilusan. Ikaw ang liwanag na saan ka man. At hindi kailangang nasa karamihan ang liwanag para sumikat, kailangan lang nakaon. Maaring gamitin ng Diyos ang iyong katapatan para hipuin ang puso ng mga nasa paligid mo. Manatiling matatag, ipagdasal ang iyong pamilya, sumigaw para sa iyong tahanan. Ipahayag ang mga pangako sa iyong sala, sa iyong silitulugan, sa iyong tahanan. Pinararangalan ng Diyos ang mga nagpaparangal sa Kanya. At tandaan, hindi hinintay ni Joshua na maging handa ang lahat. Sinabi niya, kung tungkol sa akin at sa aking bahay. Sa madaling salita, kinuha niya ang responsibilidad, kahit na ang iba ay nasa proseso pa. Hindi na niya hinintay na sumang-ayon ang lahat. Nanguna siya sa pananampalataya. At iyan ang saloobing hinahanap ng Diyos, mga lalaki at babae na tatayo ng may espiritual na otoridad at magsasabing, narito, sa aking bahay, si Jesus ay hari. Marahil ngayon ang panahon para sa iyo na magbaliktanaw sa iyong kasaysayan, tulad ng ginawa ng mga tao ng Israel, at alalahanin ang lahat ng ginawa ng Diyos. Alalahanin kung paano Kanya inalalayan noong walang ibang tutulong, kung paano Niya inalagaan ang iyong pamilya sa mahihirap na panahon, kung paano Kanya binigyan ng kapayapaan kahit na ang lahat ay nahuhulog sa labas.
Ang alaalang ito ay muling magpapasigla sa iyong pananampalataya at magpapanibago sa iyong pangako sa langit. Ngayon, paano ang pagtulad kay Joshua? Huwag nang maghintay pa. Huwag ipagpaliban ang iyong pangako. Huwag hintayin na sumang-ayon ang lahat. Pumili ngayon. Gawing banal na lugar ang iyong tahanan, kung saan ang presensya ng Diyos ay hindi isang bisita, ngunit isang residente. Kung saan ang pananampalataya ay hindi lamang sinasalita, ngunit isinabuhay. Kung naniniwala ka sa salitang ito at gusto mong makitang nagbago ang iyong tahanan, isulat sa mga komento, "Ang aking bahay ay sa Panginoon." Ibahagi ang panalangin ito sa isang taong mahal mo. Naway makapangyarihang pagpalain ng Diyos ang iyong tahanan. May isang makapangyarihang katotohanan na kailangan nating isapuso. Kapag inilagay natin ang Diyos sa gitna ng ating tahanan, ang lahat ng iba pang mga bagay ay nagsisimulang malagay sa lugar. Hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng mga problema, ngunit pagkakaroon ng layunin. Hindi dahil titigil ang bagyo, kundi ang bahay ay itatayo sa ibabaw ng bato. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang pinagkaiba ng bahay na nahuhulog at ang nakatayo ay hindi ang lakas ng ulan, kundi ang pundasyon kung saan ito itinayo. At ano ang batayan na ito? Ang salita ng Diyos, panalangin, pag-ibig na nagpapatawad, dialoge na bumubuo, pagtalikod na nagbubuklod. Ang banal na espiritu ay kumikilos sa bawat sulok ng bahay, sa bawat desisyon na ginagawa ng mag-asawa, sa bawat ugali ng mga anak. Alam ito ni Joshua. Kaya nga hindi niya sinabi, "Susubukan kong maglingkod sa Panginoon." Ipinahayag niya ng may pananalig, "Kung tungkol sa akin at sa aking bahay, kami ay maglilingkod." Ito ay isang kautusan, isang tipan, isang walang hanggang tanda. Siguro lumaki ka sa isang sirang tahanan, puno ng hiyawan, pagliban, at sakit na hindi gumagaling. Marahil ay nagdadala ka ng mga trauma, mga alaala ng isang kapaligiran na mas masakit kaysa sa pinoprotektahan nito. Ngunit makinig ng mabuti, hindi mo kailangang ulitin ang cycle na iyon. Kay Kristo, ang bawat namamanang sumpa ay nasira. Ang bawat nakakalason na pattern ay maaring magambala. Tinawag ka para magsimula ng bagong legacy. Isang bagong legacy. Isang henerasyong tunay na nagmamahal sa Diyos. Isang pamilya kung saan mayroong paggalang, katotohanan, pagsuko at pananampalataya. Isang tahanan kung saan ang Biblia ay hindi malikabok, ngunit bukas sa gitna ng silid. Kung saan lumalaki ang mga bata na alam nilang mapagkakatiwalaan nila ang kanilang mga magulang, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Kung saan iba ang napapansin ng mga kapitbahay, dahil may liwanag, may biyaya, may presensya. Ngunit ito ay nangangailangan ng isang desisyon. Ang pagpili kung sino ang paglilingkuran ay hindi isang emosyonal na bagay. Ito ay isang espiritual na bagay. Ito ay hindi tungkol sa pakiramdam tulad nito, ngunit tungkol sa pagsunod. Ito ay tungkol sa pagkilos ng may pananampalataya, kahit na iba ang sinasabi ng lahat sa paligid mo. Napapaligiran si Joshua ng mga taong hindi mapag-alinlanganan. Ngunit siya ay matatag. Hindi niya hinayaang mahawahan siya ng kultura sa paligid niya. At pinarangalan siya ng Diyos. At kapag nagpa siya katulad ni Joshua, nagsimulang kumilos ang Diyos sa mga lugar na tila imposible. Bumukas ang mga pinto. Nagsisimulang lumambot ang matigas na puso. Nagsisimulang maibalik ang mga relasyon. Nagbabago ang kapaligiran sa bahay. Kung saan nagkaroon ng kaguluhan, mayroong kapayapaan. Kung saan may sumisigaw, ipinanganak ang dialogo. Kung saan may takot, naghahari ang pag-asa. At huwag isipin na kailangan mong maging perpekto para mangyari ito. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tahanan, ngunit para sa magagamit na mga puso. Hindi siya naghahanap ng mga pamilyang hindi nagkakamali, ngunit para sa mga tahanan na nagsisisi at nagsimulang muli. Walang kalat na hindi niya kayang linisin. Walang basag na pader na hindi niya maibabalik sa kanyang pagmamahal. Magsimula ngayon sa kung ano ang mayroon ka. Isang panalangin bago matulog. Isang awit ng papuri sa madaling araw. Isang taimtim na yaka. Isang paghingi ng tawad. Isang tasa ng kape na ibinahagi ng may pasasalamat. Gumagawa ang Diyos sa maliliit na bagay. At sa paglipas ng panahon, ang mga butong ito ay lumalaki at yumayabong. Dahil kapag ang isang tahanan ay naglilingkod sa Panginoon, ito ay nagiging isang piraso ng langit sa lupa. Kaya't muling sabihin, kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ipahayag ito ng malakas. Isulat ito sa pasukan ng iyong tahanan, sa salamin sa iyong kwarto, sa mga alaala sa iyong puso. Gawin itong iyong motto, iyong direksyon, iyong anchor. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, ibahagi ito sa iyong mga mahal at ipahayag sa mga komento. Ang aking tahanan ay pag-aari ng Diyos.
Naway masakop ng pagpapala ng Panginoon ang bawat sulok ng iyong tahanan, ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon ay ipikit mo sandali ang iyong mga mata. Isipin na ang iyong tahanan ay binago ng presensya ng Diyos. Tingnan ang sala na puno ng tawanan, ang mga silid na puno ng kapayapaan, ang kusina na puno ng amoy ng bagong lutong tinapay at ang tunog ng taos pusong pag-uusa. Ilaawan ang mga pusong nagkakaisa, mga mata na nagniningning ng pag-asa, mga yakap na binibigay ng walang pagmamadali. Ang pangitain na ito ay hindi isang pantasya. Ito ay salamin ng kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo. Ngunit hindi sapat na isipin. Kailangang manalangin, sumigaw, at kumilos ng may pananampalataya. Kailangang pumili, tulad ng ginawa ni Joshua. Kahit na tila mas madaling sundin ang mundo. Kailangang labanan ang panggigipit, sirain ang mga huwarang naglalayo sa atin sa Diyos, at itanim ang watawat ng kaharian sa gitna ng ating tahanan. Walang espiritual na neutralidad. Alinman ay naiimpluwensyahan mo ang iyong tahanan ng liwanag, o ang kadiliman ay pumali. At kung sinubukan mo at nabigo, kung nanalangin ka at walang nagbago, alamin mo ito, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Ang kanyang timing ay hindi katulad ng atin. Kung minsan siya ay gumagawa ng tahimik, hinuhubog ang mga puso, binubuwag ang di nakikitang mga kuta, inihahanda ang lupa para sa isang bagay na mas malaki. Ituloy mo, patuloy na maniwala, dahil kapag hindi mo inaasahan, ang himala ay kakatok sa iyong pintuan. Ngayon, nang may pananampalataya, sama-sama tayong manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin sa iyong katapatan. Ngayon, inilalagay namin ang aming tahanan sa iyo. Naway manahan ang iyong presensya sa bawat silid, sa bawat sulok, sa bawat pusong naninirahan o dumadaan sa bahay na ito. Naway palayasin ng iyong pag-ibig ang lahat ng takot, lahat ng alitan, lahat ng nakatagong sakit. Ipinapahayag namin na ang bahay na ito ay sa iyo. Naway ikaw ang maging pundasyon, bubong, dingding, sentro ng lahat. Pagpalain ang bawat miyembro ng pamilya. Pagalingin ang mga lumang sugat, ibalik ang mga naputol na ugnayan, buhayin ang pag-ibig na nanlami. Bigyan mo kami ng karunungan upang magpatawad, lakas ng loob na magsalita, kahinahunan sa pakikinig, at pananampalataya upang magpatuloy. Naway ang aming tahanan ay maging isang lugar ng kanlungan, kung saan ang iyong kapayapaan ay naghahari at ang iyong pangalan ay dinadakila. Tulad ng ipinahayag ni Joshua, ipinapahayag din namin, kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Anuman ang halaga, anuman ang dumating, ang aming pangako ay ginawa sa iyo. At naniniwala kami na kung nasaan ang Panginoon, ang imposible ay nagiging posible. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon huminga ng malalim. Dama mo itong kapayapaang sumasalakay. Ito ay ang banal na espiritu na humipo sa iyo, humipo sa iyong tahanan. Hindi mahalaga ang nakaraan. Ngayon ay nagsisimula ang isang bagong ikot. At hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Siya ay naninirahan kung saan siya malugod, at inimbitahan mo siya. Sa makatuwid, sumulong ng may pananampalataya, dahil darating ang mga dakilang bagay. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, isula sa mga komento. Kung tungkol sa akin at sa aking bahay, kami ay maglilingkod sa Panginoon. I-like, ibahagi, at dalhin ang mensaheng ito sa ibang mga pamilya na nangangailangan din ng pagpapagaling, pagpapanumbalik, at direksyon. Naway ang iyong tahanan ay maging isang tanglaw ng liwanag na saan ka man. Pagpalain ka ng Diyos.